Nakakaalarma pero kinakailangan mabisa ang hakbang ng gobyerno ng pag-freeze ng mga bank account, insurance policies, aircraft at iba pang asset na may kaugnayan sa mga aligasyong anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ferdinand Marcos Jr., sakop ng mga utos ng Court of Appeals or CA ang mga ari-arian ng mga kumpanya tulad ng Silver Wolves Construction Corporation at Sky Yard Aviation Corporation, pati na rin sa mga individual na nasasaklaw ng investigasyon. Kasama na si Eric Yap at ang kapatid niyang si Edvic Yap. Magandang senyales ito para sa pananagutan ng mga opisyal. Pinapakita nito na seryoso ang pamahalaan sa pagsubaybay at pagbawi ng mga pinag-iinala ang ninakaw na puno ng bayan. Kung may matibay na ebidensya gaya ng malawakang mga transaksyon mula 2022 hanggang 2025 na may halagang mahigit 16 billion ayon sa administrasyon. Makatutulong ito para matigil muna ang paglilipat-lipat ng assets at masiguradong hindi na matatakas ang mga may sala. Pero bihira rin kaganito kamalawak ang aksyon, kaya may bahagi ng publiko ang magtatanong hanggang saan aabot ang hustisya. May posibilidad na kahit ma-freeze ang assets, kung walang matibay na kasumalusog, babalik lang rin lahat sa dati. Kaya mahalaga na bukas ang proseso, may transparency sa investigasyon at matuloy ang hustisya para sa tunay na makakuha ng mamamayan ang pera na dapat para sa kanila.